Ang kwento ay nagsimula sa isang dramatikong pangyayari kung saan ang isang sinaunang dragon ay nakatanggap ng huling at nakamamatay na suntok mula sa isang grupo ng mga tao. Naguguluhan ng dragon dahil hindi niya maalala na may ginawa siyang masama sa kanila at dati pa siyang kaalyado ng mga ito. Napaisip siya na maaaring may ibang puwersa na nanloko sa mga taong iyon, pero sa halip na lumaban o maghanap pa ng dahilan, ang banal na dragon na nabuhay mula pa noong panahon ng mga Diyos ay piniling tanggapin ang kanyang kapalaran ng buong puso. Habang unti-unting gumuho ang kanyang katawan at naging alikabok ng liwanag, naisip niya na ang mamatay at pumunta sa kabilang buhay ay maaaring magbigay sa kanya ng kapayapaan matapos ang napakahabang buhay. Ngunit iba ang itinakda ng tadhana, sa halip na mawala sa kabilang buhay, ang kanyang kamalayan ay bumalik sa anyo ng isang bagong silang na sanggol na tao. Nung iminulat niya ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng tanawin ng kanyang mga magulang at isang matandang babae na nag-isip na siya ay isang henyong bata dahil agad siyang nagkamalay. Ang kanyang ama ay buong pagmamalaking kinilala si Dolan bilang kanyang anak habang ang kanyang ina naman ay buong pagmamahal na binigyan siya ng pangalang iyon. Mabilis na lumipas ang panahon at ang kwento ay lumundag sa hinaharap kung saan si Dolan ay lumaki na. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, isang batang babae na nagngangalang Eri ang dumating para sunduin siya pauwi sa baryo. Si Dolan, na ngayon ay nakatira sa Bern, isang liblib na baryo sa dulong hilaga ng kontinente ng Alais, ay ngumiti lamang bilang tugon kay Eri, itinatago ang kanyang mga lumang alaala bilang dragon at ninanamnam ang kanyang bagong buhay bilang ordinaryong tao. Kinaumagahan, ginawa ni Dolan ang kanyang pang-araw-araw na gawain bilang magsasaka, ang tanging paraan upang mabuhay sa baryong iyon. Pagkatapos mag-almusal, pumunta siya sa ilog para mangisda kasama ang kanyang kapatid na nagngangalang Marlin. Doon ay binanggit ni Marlin ang mapusok na plano ni Dolan na nais mag-isa sa Rawa dahil ang mga lizardman na karaniwang nakikipagkalakalan ay biglang nawala nitong nakaraang buwan. Kahit na nag-aalala si Marlin dahil ang mga kawal ng baryo ng Cebu ay nakabantay sa ibang lugar, ipinilit ni Dolan na kaya niya itong mag-isa. Naputol ang kanilang usapan nang gumalaw ang bingwit ni Dolan at may nahuli siyang malaking isda. Pabalik sa baryo kasama ang kanyang huli, nakasalubong ni Dolan ang isang babaeng kawal na nagngangalang Mar Aida. Pinuri ni Mar Aida ang kanyang huli, pero pinaalalahanan din si Dolan na mag-focus sa paghahanda para sa ekspedisyon bukas sa halip na mangingisda. Mahinahong tinanggihan ni Dolan ang alalahanin na iyon na sinabi na ang kanyang paghahanda ay sinimulan na niya noong nakaraang linggo. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Dolan si Eri na nagpaalala tungkol sa schedule ng training sa Magic. Sa training session, humanga si Dolan sa lahat kasama na ang kanyang mentor na si May Ira sa pamamagitan ng pagpapakawala ng energy bolt spell na sobrang tumpak at malakas. Pero pinaalalahanan ni May Ira si Dolan na kailangan pa niyang sanayin ang kanyang hilang magic na siyang kahinaan niya. Sumapit ang hapon at sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Dolan ang isang babaeng maharlika na may pilak na buhok na nagngangalang Christina na ipinakilala ng kapitan ng baryo. Kahit sandali lang ang pagkikita, naramdaman ni Dolan na ang babaeng iyon ay mayroong napakalakas na kakayahan. Pagsapit ng gabi, ang mainit na kapaligiran ay bumabalot sa bahay ng mga magulang ni Dolan habang sila ay naghahapunan. Sinimulan ng kanyang ama at kapatid na kulitin si Dolan na mag-asawa na upang hindi mag-isa, ngunit tumanggi si Dolan sa kadahilanang gusto niyang mag-enjoy pa sa kanyang pagiging binata. Lumipat ang usapan patungo sa delikadong misyon ni Dolan bukas. Kahit na nag-aalala, binigyan siya ng kanyang ama ng buong tiwala na ngayon ay itinuturing na niyang ganap na matanda, basta't nangako siyang babalik ng ligtas. Kinaumagahan, naging maingay ang baryo dahil halos lahat ng mga tao ay lumabas upang magpaalam kay Dolan. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ni na Kapitan Bar at Mar Aida na hinahayaan ng isang sibilyan na humarap sa problemang ito, pero wala silang pagpipilian dahil kailangan nilang bantayan ang baryo. Pagkatapos tumanggap ng basbas mula sa pari na si Lita at baong tanghalian mula kay Eri na namumula, umalis na si Dolan patungo sa Rawa. Pagdating niya doon, naramdaman niya ang hindi balanseng enerhiya ng kalikasan kung saan ang elemento ng lupa ay lumakas ng husto habang ang elemento ng tubig ay humina. Napatunayan ng kanyang kutob nang maramdaman niya ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang. Agad na hinugot ni Dolan ang kanyang espada, pero ang kanyang nakita ay hindi isang nakakatakot na halimaw, kundi isang magandang babaeng Lamia. Ang babaeng Lamia ay tila nagpapanik at nagtanong kung mag-isa lang ba si Dolan. Naalala ang turo ng kanyang ina, sinubukan ng Lamia na gumawa ng nakakaakit na sayaw para mabigani si Dolan upang hindi siya atakihin. Pero natigil ang kanyang pagtatangka nang may lumitaw na isang halimaw na earth elemental sa kanyang likuran. Mabilis na hinayla ni Dolan ang babae at sila ay nagtago sa likod ng isang malaking kabute. Ipinaliwanag ni Dolan na ang halimaw na iyon ang sanhi ng kaguluhan sa Rawa at pagkawala ng mga lizardman.
Sa kasamaang palad, ang halimaw ay nagwawala dahil sa isang lindol at hindi na maibalik sa normal. Nang medyo lumagay na ang sitwasyon, nagpakilala ang babae bilang si Selena. Nang malaman na marunong si Selena ng magic, inalok ni Dolan na magtulungan upang talunin ang monster na iyon. Noong una ay nag-alinlangan si Selena dahil hindi papasok ang earth magic pero mayroon siyang kakaibang lahi na spell na maaaring maging kapaki-pakinabang. Sa gitna ng panik, pumayag si Selena na makipagtulungan at hindi sinasadyang nasabi ang katagang hanggang sa kamatayan ang maghiwalay na biniro ni Dolan bilang isang panukalang kasal. Dahil doon ay namulan ng husto si Selena. Nagsimula na ang laban. Si Dolan ang nagsilbing pain na sumasalo sa mga atake ng halimaw habang si Selena ay nagbigkas ng kanyang snake magic para igapos ang elemental ng lupa. Pero ang halimaw ay napakalakas at nakawala. Sinamantala ni Dolan ang makitid na pagkakataon, tumalon siya at tinaga ang halimaw hanggang sa mahati ito gamit ang kanyang espada na pinalakas ng kanyang dragon magic. Matapos ang laban, nagpahinga sila sa isang lumang kubo. Habang kumakain ng lutong pagkain ni Dolan, ikinwento ni Selena na siya ay naglalakbay para maghanap ng asawa, isang tradisyon para sa Lamia na nagdadalaga na. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap para sa lahi ng Lamia na makahanap ng mapapangasawang tao na immune sa laso ng kanilang katawan. Sa pakikinig niyon, hindi naman nandidiri si Dolan at pinuri pa ang determinasyon ni Selena. Ang mainit at taos-pusong pag-uugali ni Dolan ay nagparamdam kay Selena na siya ay tinatanggap at naramdaman din ni Dolan na ang kanyang bagong buhay na ito ay talagang makabuluhan, malayo sa kalungkutan na kanyang naramdaman noong siya ay dragon pa sa nakaraang buhay. Kinaumagahan, ang paghihiwalay ni Dolan at Selena ay may kasamang hindi inaasahang maliit na insidente. Bago sila maghiwalay, nagbalak si Dolan na bigyan si Selena ng kaunting life energy dahil ito ay gustong-gusto ng Lamia. Ngunit nakalimutan niyang magpigil kaya ang dragon energy na kanyang ibinigay ay sobrang lakas at nahimatay si Selena. Pagkatapos matauhan si Selena, ipinaliwanag ni Dolan na siya ay babalik sa baryo, habang si Selena naman ay magpapatuloy sa timog para maghanap ng asawa. Nag-iwan ng mensahe si Dolan na dumaan si Selena sa kanilang baryo kapag nagtagumpay na siya, at pabiro niyang sinabi na ipapakilala niya ang kanyang dragon finger. Pumayag naman si Selena sa alok na iyon nang may matinding sigla sa kalooban. Sa kasamaang palad, ang paglalakbay ni Selena sa paghahanap ng mapapangasawa ay hindi naging maayos. Di nagtagal matapos silang maghiwalay, may nakasalubong siyang dalawang lalaki sa daan, pero bago pa man siya makapagpakilala, ang mga lalaki ay takot ng tumakbo nang makita ang kanyang kalahating ahas na anyo. Samantala sa Barrio Burn, bumalik si Dolan sa kanyang bagong routine. Siya ay nag-aaral gumawa ng magic potion kasama si Eri sa ilalim ng gabay ni Mayra. Binalaan sila ng matandang babae na ang dami ng sangkap ay dapat na sobrang presiso dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring makamatay. Kabalintunaan, si Dolan na dating makapangyarihang dragon ay sobrang hina sa mga detalyadong bagay na tulad nito. Nasunog ang kanyang gawa at naging itim na usok. Sinubukan siyang aliwin ni Eri sa pagsasabing si Dolan ay may kakayahan sa ibang larangan at isang kaakit-akit na tao. Si Mayra na nakita ang perpektong gawa ni Eri ay pinayagan itong umuwi ng maaga, pero kinailangan pang manatili ni Dolan. Napagtanto ni Mayra na si Dolan ay walang karanasan sa paggawa ng gamot dahil ang kanyang nakaraang buhay bilang dragon ay walang alam sa pagpapagaling, ngunit naniniwala siyang si Dolan ay may nakatagong talento at sinimulan siyang turuan kung paano gawing panlaban sa lason ang bigong potion. Pagdating ng tanghali, matapos aanyayahan sa tanghalian ng pamilya ni Eri at manalangin kay Mayre, ang kataas-taasang Diyos na nakilala pala ni Dolan sa nakaraang buhay, nagmadali si Dolan dahil nahuhuli siya sa combat training. Sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong niya si Millie, ang asawa ni Kapitan Bar. Medyo nang hinayang si Millie dahil mukhang nagmamadali si Dolan kahit na gusto niyang magbigay ng sariwang gatas. Nang makita yon, naglaan ng sandali si Dolan para inumin ang gatas na ibinigay ni Millie at nagpasalamat bago muling tumakbo patungo sa training hill. Pagdating niya sa lugar ng pagsasanay, si Albert ay nagsasanay ng mga bata sa paggamit ng sibat. Humingi ng tawad si Dolan sa kanyang pagkahuli, pero naintindihan naman ni Albert dahil alam niyang abala ito sa pag-aaral ng magic. Sa gitna ng sesyon ng pagsasanay, naramdaman ng matalas na instinct ni Dolan ang isang kakaibang presensya sa kagubatan, isang aura na pamilyar pero parang halimaw ngunit hindi delikado. Dahil ayaw niyang takutin ng mga bata, itinago muna niya ang kanyang hinala hanggang sa dumating ang gabi. Pagsapit ng gabi, palihim na pumunta si Dolan sa kagubatan para magsiyasat at labis siyang nagulat nang makita si Selena na nagkakamping doon. Nauwi sa pagkakataon ng pagkikita na iyon nang hindi sinasadyang matapan ni Selena ang mainit na tubig dahil sa gulat at mabilis na sinaklalahan siya ni Dolan. Ang problema ay hindi nakadamit si Selena sa mga oras na iyon.
Kahit na nakiusap si Selena na huwag siyang tingnan ni Dolan, sa kanyang isipan ay talagang nabighani si Dolan at binigyan ito ng perpektong marka bilang magiging asawa. Si Selena na sobrang nahiya ay sinampal si Dolan, kahit na matapos ay humingi ng taimtim na paumanhin si Dolan. Pagkatapos hamupa ang sitwasyon, ikinwento ni Selena ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Nauwi sa kabiguan ng kanyang paghahanap ng asawa dahil lahat ng lalaking tao ay takot sa kanya. Bumalik siya para hanapin si Dolan dahil si Dolan lang ang tanging lalaking tumanggap sa kanya. Si Dolan na palihim na natutuwa na makita muli si Selena ay nag-alok ng isang mapusok na ideya. Inalok niya si Selena na tumira muna sa kanya sa Barrio Bern. Noong una ay nag-alinlangan si Selena dahil sa takot na matakot ang mga tao, pero tiniyak ni Dolan sa kanya na ang mga tao sa baryo na sanay na sa iba't ibang lahi ng demi-human ay tiyak na makikita ang kabutihan ng puso ni Selena. Bukod pa rito, inamin ni Selena na na-addict siya sa life energy ni Dolan. Masaya namang ibinigay muli ni Dolan ang kanyang energy at nangako pa ng mas marami kung sila ay magsasama. Binalak nila kung paano tatanggapin si Selena. Nitong mga nakaraang araw, ang mga tagapagbantay ng baryo ay nakakita ng mga nakatambak na misteryosong huli sa hangganan ng baryo. Ang bakas na naiwan ay patungo sa isang lamia. Si Kapitan Bar na mainitan ng ulo ay itinuring itong banta at nais itong habulin, ngunit dumating si Mayra upang mamagitan gamit ang kanyang hula na nagsasabing ang lamia na iyon ay magdadala pala ng magandang tanda ng bagong silang. Nang marinig ang magandang balitang ito, pinuntahan ni Dolan si Selena sa kagubatan upang isagawa ang huling bahagi ng kanilang plano, isang inayos na pagliligtas. Ang senaryo ay ililigtas ni Selena si Dolan mula sa panganib upang makita siya ng mga tao bilang isang bayani. Kinabukasan habang nag-eehersisyo sina Dolan at ang mga kawal, dumating na ang pagkakataon. Ngunit ang lumitaw ay hindi isang maliit na halimaw ayon sa plano, kundi isang napakadelikadong nakabaluti na oso. Nagulo ang sitwasyon nang mahulog ang anak ni Bar mismo sa direksyon ng atake ng oso. Ibig sana ni Dolan na tumulong, pero alam niyang hindi niya ito magagawa nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang dragon. Sa mismong kritikal na segundo, mabilis na sumulpot si Selena at hinarang ang atake ng oso gamit ang kanyang katawan para iligtas ang bata. Kahit na malubha ang sugat sa kanyang likod, nagawa ni Selena na gamitin ang kanyang sinumpang mata upang itaboy ang oso pabalik sa kagubatan. Ang heroic na aksyon na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Si Bar na nagdududa pa rin ay inutusan si Dolan na lumayo para magawa niyang patayin si Selena na itinuturing pa rin niyang mapanganib. Ngunit mariing tumanggi si Dolan at tumayong nagprotekta kay Selena. Iginiit niya na kakakaligtas lang ni Selena sa buhay ng kanyang anak. Magalang na nagpakilala si Selena at ipinaliwanag ang kanyang mabuting hangarin na mamuhay kasama ng mga tao dahil nalulungkot siya sa kanyang paglalakbay. Tuluyan nang nawala ang pagdududa ni Bar nang biglang nakatanggap ng direktang mensahe si Pari Lita mula kay Diyos Mayre na nagsasabing si Selena ay mabuting nilalang at dapat tanggapin. Dito na himatay si Selena dahil sa labis na pagkawala ng dugo, pero agad siyang nabigyan ng pinakamahusay na medikal na atensyon mula sa baryo. Hindi nagtagal ay gumaling at lubos na tinanggap si Selena bilang mamamayan ng Barrio Bern. Ginawan pa siya ni Bar ng una na hugis kabute bilang paghingi ng tawad at tanda ng pasasalamat sa pagligtas ng kanyang anak. Nang gabing iyon matapos tiyakin na komportable si Selena sa kanyang bagong tahanan, nagsagawa ng astral projection si Dolan. Lumipad ng mataas ang kanyang kaluluwa hanggang sa maabot ang kaharian ng mga Diyos upang makipagkita kay Mayre. Mainit siyang sinalubong ng kataas-taasang Diyos, medyo nagulat ngunit masaya na makita ang kaluluwa ng sinaunang dragon na ngayon ay kumikinang ng maliwanag na puno ng sigla sa buhay, ibang-iba kumpara noong siya ay dragon pa na sawa na sa mundong ito. Inamin ni Dolan na ang makulay at maikling buhay bilang tao ay nagpahalaga sa kanya sa bawat sandali. Ngumiti si Mayre at sinabi na si Selena ay naglalabas din ng parehong magandang liwanag ng buhay. Tinapos ni Dolan ang pagtatagpong iyon ng may malalim na pasasalamat sa kanyang bagong tadhana. Kinaumagahan, nag-ambala ang pagtulog ni Dolan nang biglang pumasok si Selena sa kanyang silid at ginaisang siya nang hindi kumakatok. Kahit na bahagyang sinaway siya ni Dolan, ang kanyang kalooban ay talagang mabuti dahil na naginip siya ng pagkikita ng matandang kaibigan na nagbigay sa kanya ng mga nakakapagpasiglang salita. Si Selena, na nakangiting si Dolan, ay nagpaalala na mayroon silang usapan na magtatanim ng patatas kasama si Christina ngayong araw. Nagbiro pa siya na malulungkot daw si Christina kung makalimutan ni Dolan. Hindi nila alam na si Christina pala ay nakikinig sa labas, ngunit sa halip na malungkot, siya ay natuwa. Samantala, sa malayong lungsod ng Galoa, isang batang babaeng tagapaghatid ng sulat ang dumating sa Magic Academy. Agad na napagtanto ng punong guro na si Olivia na ang sulat ay espesyal dahil ipinadala ito ni Christina, ang ipinagmamalaking mag-aaral ng akademya.
Sa pamamagitan ng liham na iyon, ikinwento ni Christina ang kanyang karanasan sa Barrio Bern, mula sa masamang panahon hanggang sa mga panganib na bumabanta sa baryo. Dinala tayo ng sulat ni Christina pabalik sa isang flashback na sandali nang siya ay nakipagduel ng matindi laban kay Mar Aida, ang pangalawang kapitan ng bantay. Ang laban ay naging matindi at humanga sa mga manunood. Talagang nasiyahan si Christina sa sandaling naging seryoso si Mar Aida at sa huli ay napanalunan ni Christina ang duel. Matapos ang laban, pinuri nila ang isa't isa sa kani-kanilang husay sa espada, at ang papuri pa ni Christina ay naging dahilan upang ang isang matapang na mandirigma na tulad ni Mar Aida ay mapahiya. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa tanghalian sa isang kainan. Mabilis na nahatak ni Christina ang puso ng mga batang babae sa baryo sa pamamagitan ng kanyang magiliw na asal at kaakit-akit na ngiti, ngunit medyo naging maingay ang kapaligiran nang dumating si Bar at inalok si Christina ng alak. Sinubukan ni na Albert at ang kanyang mga kasamahan na pigilan ito dahil alam nila ang masamang bisyo ni Bar na hindi tumitigil sa pag-inom hanggang umaga. Nang gabing iyon, medyo nakaramdam ng kalungkutan si Christina sa kanyang tirahan. Pakiramdam niya ay hindi pa siya lubusang nakakasama. Noon siya nakita ni na Dolan at Selena na naglalakad. Nang makita si Christina na nag-eehersisyo ng mag-isa sa gabi, inaya siya ni Selena sa kanyang bahay. Doon naganap ang isang nakakatawang sandali nang ipagmalaki ni Selena ang kanyang kama at pinilit si Christina na subukan ito. Kahit noong una ay nag-alinlangan dahil yun ay isang Lamia bed, inamin ni Christina ang ginhawa nito. Naging mainit ang usapan ng gabing iyon habang pinag-uusapan nila ang mga kakaibang ugali ng mga taga-baryo, kasama na ang maliit na sikreto ni Mar Aida na mahilig pala sa matatamis. Lalong gaman ang kapaligiran ng pabiro na hinailan ni na Selena at Christina si Dolan para sumama sa kanila sa kama, isang bagay na hindi maaaring tanggihan ni Dolan. Kinabukasan sa kainan, si Dolan na feeling kompetitibo ay hinamon ng mga lalaki sa paligsahan ng pag-inom ng gatas mula sa baka ni Millie, ngunit walang nang-ahas na sumalo sa kanya. Biglang lumitaw si Christina at tinanggap ang hamon. Si Bar na minamaliit ang kakayahan ng maharlikang babae sa pag-inom ay nauwi sa pagkatalo. Mahinahong uminom si Christina ng sunod-sunod na baso ng gatas, nakipagsabayan kay Bar hanggang sa tuluyang bumagsak ang kapitan dahil sa sobrang kabusugan. Ang tagumpay ni Christina ay sinalubong ng hiyawan ng mga tao sa kainan na nagparamdam sa kanya na siya ay tunay na tinanggap ng mga taga-baryo. Sumunod ang isang nakakaantig na sandali nang mag-alok si Millie ng gatas mula sa unang gatasan ng kanyang anak na si Mir. Pinuri ni Christina ang lasa ng gatas na nagpasaya kay Mir at niyakap ito. Sa kanyang liham kay Olivia, tinapos ito ni Christina ng nakakaantig na pangungusap na ang Barrio Bern ay nagsisimula ng maging parang tahanan para sa kanya, isang katotohanang ikinagulat ng katulong ni Olivia dahil ang isang maharlika ay nakikipagkaibigan ng mabuti sa isang Lamia. Nagpatuloy ang kwento sa isang marangyang salo-salo sa Galoa kung saan ang balita ng pagkakaibigan ni Christina sa Lamia ay naging usap-usapan. Si Olivia na dumalo roon ay nilapitan ni Cara, isang mataas na ranggo na general na salamangkero na kilala sa kanyang mga eksperimento sa Chimera. Nagkunwaring nag-aalala si Cara sa kaligtasan ng mga tao at pinilit na ang Lamia ay dalhin sa Galoa para suriin, binabalewala ang katotohanan na ang hula ng kataas-taasang Diyos na si Myre ay nagsabing hindi mapanganib si Selena. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang dumating si Guda, ang komisyonado ng Hilagang Hangganan, at pumayag na magpadala ng sugo sa Barrio Bern upang dalhin si Selena, iginiit ang kanyang autoridad sa nasabing teritoryo. Bumalik sa Barrio Bern, ang mapayapang kapaligiran habang nagtatanim ng patatas sina Dolan, Selena, at Christina ay biglang sinira ng pagdating ng mga kawal. Inihatid sila sa tarangkahan ng baryo kung saan naghihintay na si Guda. Ipinaliwanag ni Guda na kailangan niyang iharap si Selena sa general ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan, anuman ang sabi ng hula. Si Dolan na nakakaramdam ng pananagutan ay humingi ng pahintulot na sumama at samahan si Selena, na sa huli ay sinang-ayunan ni Guda. Pakiramdam na may hindi tama, nagpasya si Christina na lumipad gamit ang wind magic patungong Galoa upang humingi ng tulong kay Olivia. Sa loob ng carwayeng hinihila ng kabayo, sinubukan ni Dolan na pakalmayan si Selena na kinabahan. Niyakap niya ito ng mahigpit, tiniyak na magiging maayos ang lahat, iyon ay isang kilos na nagpatigil kay Selena. Samantala, dumating si Christina sa opisina ni Olivia at nalaman ng nakagugulat na katotohanan na si Cara ay pinaghihinalaang si Selena ay sangkot sa kaso ng pagkawala ng mga kababaihan kamakailan. Ipinaliwanag ni Olivia na ang hinala na ito ay lubhang mapanganib. Sa gitna ng kagubatan, huminto ang karwahe ni Dolan. Hinailan ni Guda sina Dolan at Selena sa isang liblib na lugar, hindi para saktan, kundi para ibulong ang isang lihim na plano na ikinagulat nila ngunit pumayag silang makipagtulungan. Hindi nagtagal ay ibinigay sila kay Cara.
Mainit silang sinalubong ng babaeng salamangkero at inanyayahan sa hapunan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, tinitigan ni Kara si Selena ng may nakakatakot na pagnanasa, parang gusto siyang lamunin. At tama nga, ang kanilang pagkain ay dinrugahan ng pampatulog na naging dahilan upang mawala ng malay sina Dolan at Selena. Sa akademya, sa wakas ay ibinunyag ni Guda ang katotohanan kina Christina at Olivia. Ipinaliwanag niya na si Kara ay isang mangkukulam na nabuhay ng daan-daang taon gamit ang ipinagbabawal na magic upang lumipat ng katawan at magnakaw ng mga bahagi ng katawan ng iba para sa walang hanggang kagandahan. Si Selena ang susunod na target. Napag-alaman na nauubos na ang oras, nagmamadali silang pumunta sa kinaroroonan ni Kara. Kasabay nito, naghahanda si Kara na busisiin si Selena sa kanyang ilalim na laboratorio, ngunit bago pa man mahawakan ng kutsilyo ang balat ni Selena, sumigaw si Dolan na nagkunwari lang palang nahimete upang pigilan ito. Mahinahong inusisa ni Dolan si Kara na inihayag na alam niyang pumatay si Kara ng daan-daang tao para sa mga nakatutuwang eksperimentong iyon. Buong yabang na inamin ni Kara na ang kanyang katawan ay pinaghalong iba't ibang nilalang, braso ng arachna, mga pangil ng mabangis na hayop, at balat ng elf. Pakiramdam niya ay may karapatan siyang isakripisyo ang buhay ng iba para sa kanyang kagandahan. Si Selena na nagising din ay sinabihan si Kara, ngunit hindi iyon pinansin ni Kara. Noon inilabas ni Dolan ng isang magic recording device, pinatunayan na narinig ni Guda ang lahat ng pag-amin ni Kara sa tamang oras. Sa tamang oras, pumasok sina Olivia, Christina, at Guda. Nagalit si Kara dahil sa pagkakasakop at hinubad ang kanyang magandang maskara at nag-anyong isang pinagsamang halimaw na isang nakakatakot na chimera. Nagsimula ang labanan. Ginamit ni Selena ang kanyang sinumpang mata upang panandali ang eye-freeze si Kara. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Christina na tadteren ang mga daliri ng halimaw. Kahit na mabilis na tumubo muli ang mga daliri, nagalit si Kara at nagpaputok ng malakas na magic na naging dahilan upang mahirapan sina Guda at Olivia. Nakita ni Dolan ang pagkakataon at siya ang pumalit. Gumuhit siya ng magic circle at kinulong si Kara sa isang matibay na barrier. Malamig na sinabi ni Dolan kay Kara na ang tunay na kagandahan ay hindi makakamit sa mga kamay na puno ng dugo. Nagpakawala si Dolan ng mataas na antas na mapangwasak na magic. Iyon ang nagwakas sa karera ng Chimera Witch at tiniyak ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Matapos ang insidente sa Galoa, bumalik sa normal ang kapaligiran ngunit puno ng aktibidad sa tahanan ni Dolan. Si Selena ay mukhang nag-aaral ng mabuti at nagrereklamo pa na sisabog na ang kanyang ulo sa sobrang hirap. Si Dolan ay nagsisilbing isang magiliw na tagapagturo na nagmumungkahi na magpahinga sandali pagkatapos niyang maipahayag ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pagsusulat. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ni Selena dahil tumitigil lang siya sa malaking bahay na iyon dahil sa kanyang sinumpang mata, hindi naman iyon iniinda ni Dolan. Hindi nagtagal, dumalaw si Christina at nagtanong tungkol sa pag-unlad ng pag-aaral ni Selena. Buong yabang na ikinwento ni Dolan na mabilis ang pag-unlad ni Selena na humanga kay Christina sa dedikasyon ng kanyang kaibigan. Naputol ang kanilang masayang usapan nang dumating sina Olivia at Komisyonado Guda. Humingi ng paumanhin si Guda sa kanyang pagkaantala at sa kanyang pagkakasala sa pagsali sa kanila sa mapanganib na plano bilang Pain. Mahinahong tinugon ni Dolan ang paumanhin na iyon, ipinaliwanag na ayos lang sila dahil sa panlaban sa laso na ginawa ni May Ira na nagprotekta sa kanila mula sa epekto ng pampatulog ni Kara. Nagbigay si Guda ng magandang balita bilang pananagutan sa kapabayaan ng general ng pamahalaan na nagpapahintulot sa masamang mangkukulam na magkagulo. Inasikaso nila ang lahat ng dokumento ni Selena, ibinigay ni Guda ang rehistrasyon at opisyal na permit sa paninirahan na nangangahulugang maaari na ngayong manirahan si Selena sa Barrio Burr nang walang takot na habulin ng batas. Tuwang-tuwa si Selena at taos-pusong pinuri ni Guda ang kanyang kabutihang loob. Hindi pa tapos ang sorpresa dahil may ipinakilala si Olivia na naghihintay sa kanila, siya ay si Danzel, ang anak ni May Ira na nagtatrabaho sa akademya. Mainit na binati ni Danzel si Selena dahil madalas na niyang marinig ang kanyang mga kwento mula sa mga liham ng kanyang ina. Bilang mabuting host, niyaya sila ni Danzel na maglibot sa lungsod ng Galoa at mamili. Bago sila maghiwalay, partikular na tinanong ni Danzel kung naisip na ni Dolan na sumali sa Magic Academy. Ayon kina Danzel at Olivia, ang talento ni Dolan sa Magic ay napakaganda para masayang. Kahit na bumulong si Olivia tungkol sa Dragon Soul ni Dolan, na isinasaalang-alang na kailangan niya ng mas malawak na kaalaman kung nais niyang protektahan ng husto ang mga taong mahal niya. Kahit na nadama ni Dolan na marami pa siyang responsibilidad sa baryo, ang mga salitang iyon ay nagpatindi ng kanyang pag-iisip sa buong biyahe pauwi sa karwahe. Napansin ni Christina na nakaupo sa tabi niya ang pag-aalinlangan na iyon, pero naiintindihan niya kung gaano kamahal ni Dolan ang kanyang baryo.
Samantala, sa ibang lugar sa loob ng kagubatan, isang kakilakilabot na banta ang gumising. Isang scout na elf ang nakasaksi ng isang tanawin na nagpatindig ng kanyang balahibo sa takot, sunod-sunod na lumalabas ang mga hukbo ng halimaw mula sa isang misteryosong teleportation gate. Bago pa man siya makapag-ulat, nilamon siya ng mga halimaw na iyon sa isang iglap. Ang kanyang kasamahan na dumating upang siyasatin ang kaguluhan ay nagdusa ng parehong kapalaran. Hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng Elf Scout team sa lugar at natakot nang makita na ang kanyang buong hukbo ay pinatay. Nakakita siya ng isang elf na naghihingalo na sa kanyang huling hininga ay nagbabala tungkol sa mga sangkawan ng mga halimaw bago tuluyang mamatay. Bumalik sa Barrio Burn, ramdam pa rin ang mapayapang kapaligiran. Tinutulungan ni Dolan at Christina ang pagsasanay sa mga bata ng baryo sa paggamit ng espada habang pinapanood sila ni Selena ng may halo-halong damdamin, iniisip ang posibilidad na aalis si Dolan patungo sa akademya balang araw. Nag-ambala ang kanyang pag-iisip nang magsimulang hila-hila ng mga bata ang kanyang buntot ng pabiro dahil doon ay napatalon siya sa gulat at hinabol ang mga ito sa gitna ng tawanan. Natigil ang masayang sandaling iyon nang gumawa si Christina ng seryosong kahilingan kay Dolan. Gusto niyang pumunta sa kagubatan upang manghuli ng mababangis na hayop sa dahilan na tulungan si Albert na magbukas ng bagong lupa upang ang kanyang mga baboy ay ligtas na makapagpastol. Si Dolan, na noong una ay nag-alinlangan dahil sa panganib ng kagubatan, ay sa huli ay pumayag na samahan sina Christina, Bart, Selen, at ilang kawal bilang mga bantay. Nagsimula ang paglalakbay sa kagubatan ng may mataas na pag-iingat. Ang mga kawal ay nakasuot ng kumpletong baluti dahil sa dami ng ulat ng malalakas na halimaw kamakailan. Pinakawalan na ang mga baboy ni Albert upang manginain habang nagpapatrol si Bar. Pagkatapos ay nagsimula ang sakuna ng may isang baboy na sumuot sa mga palumpong. Isang kawal na sumunod dito nang hindi nag-iisip ay hinarap ng isang tigre na may espada na handang lumundag. Buti na lang at dumating si Bar sa tamang oras at hinampes ang halimaw na iyon ng kanyang pamalo. Ngunit habang pinapagalitan ni Bar ang kanyang pabayang kawal, siya ay naging kampante. Biglang lumitaw ang isang higanteng langgam na halimaw at inatake si Bar hanggang sa bumagsak ang kapitan ng walang kalaban-laban. Nang marinig ang kaguluhan, agad na tumakbo sina Dolan, Christina, at Selena sa kinaroroonan. Nakita nila si Bar na nakahandusay sa ilalim ng banta ng higanteng langgam na halimaw. Nilaipat ng halimaw na iyon ang target sa kanila, ngunit mabilis na nagpaputok si Dolan ng magic energy para pahapyawin ito. Si Christina, na hindi pa nakakita ng ganoong uri ng nilalang, ay nagtanong kung ano ba talaga ang kanilang kinakaharap. Nang may kaseryosohan, ipinaliwanag ni Dolan na iyon ay hindi ordinaryong halimaw, kundi isang mababang antas na scout demon na may kakilakilabot na lakas at bilis. Nagtulungan sila ng mahusay. Si Dolan ang nagsilbing pang-akit habang si Christina ay sumugod at tinaga ang demonyo hanggang sa mamatay ito. Kahit na nanalo sila, hiniling ni Dolan kay Christina na ilihim ang pagkakakilanlan ng demonyo upang hindi magdulot ng panik sa mga taga-baryo bago nila malaman kung ano talaga ang nangyayari. Kinagabihan, bumalik ang grupo sa baryo na may madilim na kapaligiran. Ang mga taga-baryo ay hindi mapakali sa paghihintay ng balita. Inanunsyo ng kapitan ng baryo na malubha ang sugat ni Bart kahit buti na lang at walang nagbabanta sa buhay nito. Ayon sa napag-usapan, sina Dolan at Christina ay nag-ulat lamang na sila ay inambush ng isang tigre na may espada at iba pang misteryosong hayop. Ngunit para sa kapitan ng baryo, ang katotohanan na ang pinakamalakas na mandirigma sa Burn tulad ni Bar ay madaling matalo ay isang napakasamang senyales para sa kinabukasan ng kanilang baryo. Hindi nagtagal matapos ang insidente sa kagubatan, medyo gamaan ang loob sa bulwagan ng bayan nang ipahayag ni May Ira na si Bar ay may malay na at gagaling ng lubusan. Kahit na ganoon, ang pag-atake mula sa hindi kilalang nilalang ay tiyak na hindi biro. Si Dolan na nakadama ng pananagutan ay agad na tumayo at nagpahayag ng kanyang intensyon na siyasatin muli ang kagubatan, ngunit mahigpit siyang pinagbawalan ni May Ira. Nag-aalala siya na baka mapunta si Dolan sa parehong kalagayan ni Bar o mas malala pa. Iminungkahi ng matandang babae na isara nila ang access sa kagubatan at umasa na ang nilalang na iyon ay kusang mawawala. Naiintindihan ni Dolan ang pag-aalala ni May Ira, ngunit tinanggihan niya ang ideya na mamuhay sa takot at kawalan ng katiyakan. Matapos ang maikling pagtatalo, sa wakas ay pumayag si May Ira sa isang kondisyon, kailangang magdala si Dolan ng kasama at hindi dapat pumunta ng mag-isa. Si Christina na nakarinig niyon ay agad na nag-alok ng kanyang sarili ng may sigla, ngunit tahasan siyang tinanggihan ng kapitan ng baryo dahil ayaw niyang ipagsapalaran na masugatan ang maharlikang babae. Sa wakas ay nag-alok si Selena ng kanyang sarili, gamit ang kanyang sinumpang mata at ang kanyang magic, siya ang perpektong kandidato. Pumayag si Dolan at nagkasundo sila na urong kung ang sitwasyon ay magiging masyadong mapanganib.
Kinaumagahan, umalis sina Dolan at Selena patungo sa kagubatan. Medyo may pagka-awkward ang kapaligiran ngunit matamis dahil matagal na silang hindi nag-iisa. Medyo kinakabahan si Selena, ngunit binaliwala niya ang pakiramdam na iyon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Eksaktong sandaling tatapak na sila sa loob ng kagubatan, tumigil si Dolan dahil naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Ito pala ay si Christina. Kahit na pinagbawalan, sumunod pa rin ang batang babae na iyon sa dahilan na naglalakad lang daw siya. Si Dolan na nakita ang determinasyon ni Christina ay sa wakas ay nagtanong kung bakit siya matapang na lumabag sa pangako. Ipinaliwanag ni Christina na ang kanyang katapatan sa baryo ay mas malaki kaysa sa anumang alituntunin, gusto niyang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Nang makita ang lakas na iyon, sa wakas ay pumayag sina Selena at Dolan na payagan si Christina na sumali sa kanilang pangkat ng mangangaso ng halimaw. Nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran sa paglilinis ng kagubatan mula sa mga gagamba na halimaw. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isa pang mabangis na hayop na handang sumalakay ng walang abiso. Handa na si Christina na kunin ang kanyang espada, ngunit mahinahon siyang pinigilan ni Selena, ito pala ay maaaring pakalmayan ng kaaway sa pamamagitan lamang ng pagkain. Ang tensyonadong kapaligiran ay biglang naging mainit na picnic nang maglatag si Selena ng tanghalian sa tabi ng malaking halimaw na iyon. Si Christina na noong una ay nagulat ay dahan-daang nakita ang kaibig-ibig na bahagi ng halimaw na iyon nang bigyan niya ito ng mansanas. Sa gitna ng tanghalian, pinuri ni Christina ang sarap ng sandwich na ginawa ni Dolan. Magiliw na ipinaliwanag ni Dolan na iyon ay dahil sa tinapay ng kanyang ina at karne na siya mismo ang nagpreserba. Si Selena na nakakita ng sandaling iyon ay inakit si Christina na nananatiling maganda kahit na kumakain. Inamin ni Dolan na si Christina nga ay may likas na alindog, iyon ay isang papuri na nagpasikdo sa puso ni Christina. Si Selena na nakarinig niyon ay palihim na humingi ng tips kay Christina sa pag-asang ang katulad na alindog ay makatutulong sa kanya na makakuha ng asawa na nagpasimula ng kanyang ligaw na imahinasyon tungkol kay Dolan. Nasira ang masayang sandali nang gumalaw ang mga palumpong. Naghanda sila, ngunit ang lumitaw ay isang maliit na diwata na nagpapanik na nagbabala tungkol sa isang malaking panganib na papalapit. Isang pangkat ng mga demonyo ang lumitaw nang wala sa oras. Hindi maiiwasan ang labanan. Si Christina ang humawak sa harapang linya habang si Dolan naman ang nagbabantay sa likuran. Nang sabay na sumalakay ang dalawang demonyo at sumabit ang kanyang espada, napilitan si Dolan na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Binago niya ang kanyang braso sa anyo ng dragon upang durugin ang kaaway sa isang iglap. Inamin sa kanyang sarili na mas madaling lumaban kapag pinakawalan niya ang kanyang dragon side. Sa kabilang banda, si Christina na halos matalo ay nailigtas ng magic ni Selena sa tamang oras. Matapos ang labanan, nagpasalamat ang maliit na diwata na nagngangalang Mira at ipinaliwanag na ang mga demonyong ito ay mga scout lamang. Ang masamang balita ay nangangahulugan ito na ang mas malakas na pangunahing hukbo ay darating. Habang sila ay nag-uusap, naramdaman ni Dolan ang pagdating ng isang grupo ng mga tao na may kakaibang aura mula sa mga demonyo. Sila ay mga elf na tagapagbantay ng kagubatan. Noong una ay malamig si Geo, ang pinuno ng mga elf na iyon, at hiniling kina Dolan at sa kanyang mga kasamahan na umalis dahil ang NT Forest ay ipinagbabawal na teritoryo para sa mga tao. Ngunit matapang na sumabad si Christina at hiniling kay Geo na maging tapat tungkol sa sitwasyon ng digmaan laban sa mga demonyo at nag-alok ng tulong. Kahit na nag-alinlangan si Geo, tiniyak ng kanyang nakababatang kapatid na si Vio sa kanya na ang kaligtasan ng baryo ay mas mahalaga kaysa sa pride o sinaunang batas. Dinagdagan pa ito ng patauto ni Mira sa lakas ng grupo ni Dolan. Sa wakas ay nabuo ang hindi inaasahang alyansa sa pagitan ng mga tao, Lamia, at Elf. Ngunit bago pa man sila makapagkamay, isang napakalakas na alon ng dark energy ang lumabas mula sa loob ng kagubatan. Alam ni Dolan na ang portal ng demonyo ay ganap nang nagbukas. Tatlong mataas na antas na demonyo, sina Lavracia, Jill, at Geo ay dumating na sa mundong ito bilang mga tagapagpauna upang kunin ang isang bagay na tinatawag na anti-Yggdrasil. Naramdaman ng agarang panganib, agad na nagbigkas si Dolan ng wind magic upang mapabilis ang kanilang paggalaw pabalik sa baryo ng mga elf na siyang target ng pag-atake. Samantala, si Geo, isa sa mga general ng demonyo na uhaw sa dugo, ay mas naunang sumugod patungo sa baryo ng mga elf upang lumikha ng kaguluhan. Pagdating sa hangganan ng baryo ng mga elf, nagaganap na ang matinding labanan. Walang tigil na sumalakay ang mga hukbo ng demonyo tulad ng alon. Buong yabang na ipinakilala ni Geo ang kanyang sarili bilang isa sa 4 na Demon Knight bago winasak ang depensibong pader ng baryo sa isang malakas na suntok lamang. Sinubukan ni Dolan at ang kanyang koponan na lumusat mula sa timog kanlurang bahagi upang tumulong, ngunit hinarang sila ng isang pulutong ng mga demonyo.
Sa gitna ng kaguluhan, si Geo na patuloy pa rin sa pagpatay ay halos mapatay na ang isang elf nang biglang gumapos sa kanyang katawan ng mga baging na may tinik. Nagulat si Geo na minamaliit ang ataking iyon nang mapagtanto niyang hindi siya makakawala. Ang halaman ay namumulaklak ng mga itim na rosas na mabilis na sumisipsip ng kanyang mana. Ito pala ay pakikialam ng isang espiritu ng kagubatan na nagngangalang Diodora na sa wakas ay nakialam upang pigilan ang kabaliwan ng demonyo. Sa isang sulok ng magulong kagubatan, sina Geo at ang mga hukbong elf ay nasa matinding labanan laban sa mga pulutong ng demonyo ni Zard. Sa gitna ng kaguluhan, nagbigkas si Dolan ng energy rain spell ng buong lakas na tumangay sa isang malaking grupo ng mga kaaway sa isang iglap. Ayaw matalo, ginamit ni Selena ang kanyang frozen gaze upang i-freeze ang mga natitirang kaaway. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Christina na tadteren sila gamit ang kanyang nakamamatay na teknik sa espada. Si Geo na nakita ang pagkakataon ay agad na ginamit ang kanyang wind magic upang magbukas ng daan sa pagitan ng mga puno, hinimok sina Dolan at ang iba pa na magpatuloy. Ngunit nadama ni Dolan na kailangan nila ng mas maraming oras. Mabilis niyang ibinigay ang ilang purong magic crystals kina Selena at Christina, inutusan silang magpakawala ng malakihang magic. Naalala ang mga kristal na nakuha nila sa latian, pinagsama ng dalawang babae ang kanilang kapangyarihan upang maglunsad ng isang malakas na bagyo ng earth at wind magic. Bilang pangwakas, nagpakawala si Dolan ng explosion magic na lumikha ng malaking bunganga sa larangan ng digmaan. Labis na humanga si Geo sa kanilang mapanirang kapangyarihan at napangiti na lamang si Dolan na sinasabi na iyon ay maliit na demonstrasyon lamang ng kakayahan ng kanyang koponan. Samantala, sa malayong unahan, si Deidora ang espiritu ng kagubatan ay nakikipaglaban kay Geo. Nang may matinding galit, inakusahan ni Deidora si Geo na nakagawa ng hindi mapapatawad na kasalanan dahil sa pagsira sa ekosistema ng kagubatan, ang mga halaman, insekto, at hayop para lamang sa kanyang kasiyahan. Ngunit malamig na tinugon ni Geo ang paratang na iyon, para sa kanya, ang tanging tunay na kasalanan sa mundong ito ay ang kahinaan. Ang mga nilalang na iyon ay namatay dahil sila ay masyadong mahina upang mabuhay. Naiinis si Deidora sa pakikinig sa pilosopiyang iyon at naghanda na salakayin, ngunit biglang nakialam si Levrazia. Ginamit ng babaeng demonyo ang kanyang kapangyarihan upang matuyo ang mga gumagapang na halaman ni Deidora sa isang iglap. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may tusong ngiti na nagpapahiwatig ng simula ng tunay na laro. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating sina Dolan at ang kanyang mga kasamahan sa baryo ng mga elf. Sandali silang namangha sa arkitektura ng baryo na magandang itinayo sa ibabaw ng mga puno, ngunit pinilit sila ng nag-aapura na sitwasyon na huwag pansinin ng tanawing iyon at magpatuloy. Bumalik sa tunggalian ng mga espiritu, talagang naabala si Geo sa pakikialam ni Levrazia at iginiit na kaya niyang hawakan si Deidora ng mag-isa. Natawa lamang si Levrazia, tinutuya si Geo at sinasabi na ang paggawa ng kaguluhan ay kanyang trabaho. Pagkatapos ay lumipat siya sa pananakot kay Deidora. Nang subukan ni Deidora na tumawag ng mga flower spirits para humingi ng tulong, walang sumagot. Malupit na ibinunyag ni Levrazia na nakipaglaro siya sa mga flower spirit na iyon habang papunta dito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanila hanggang sa mamatay. Sa pakikinig niyon, nag-alab ang mata ni Deidora dahil sa galit at paghihiganti. Bulag siyang sumalakay, ngunit mahinahong hiniranggan ni Levrazia ang lahat. Sa wakas ay ibinunyag ni Levrazia ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Lavrora, isang flower spirit mula sa Demon Realm na kumakain ng dugo at buhay. Ginawa nitong walang kabuluhan ang lahat ng pag-atake ng halaman ni Deidora dahil sa pagkakaiba ng kanilang hierarchical power. Lalong nawala ng pag-asa ang laban para kay Deidora. Ang kanyang pinakamalakas na atake ay nag-iwan lamang ng maliit na gasgas sa mukha ni Levrazia. Ito ay nagpasiklab ng galit ni Levrazia na naghanda na gumanti, ngunit si Geo na nagsimulang mainip ay nakialam. Pinunit niya ang depensa ni Deidora gamit ang kanyang mga kamay. Nang ang dalawang demonyo ay maghanda na magbigay ng pangwakas na nakamamatay na suntok, halos sumuko na si Deidora, ngunit sa mismong kritikal na segundo, isang energy rain ang bumuho sa mga demonyo na sumire sa kanilang porma sayon. Lumitaw si Dolan ng buong tapang bilang tagapagligtas. Nang bumaling sandali si Dolan upang tingnan ang kalagayan ni Deidora, sinubukan ni Geo na gumawa ng mapanlinlang na atake mula sa likuran. Buti na lang at mabilis na humakbang si Christina at tinaboy ang sibat ni Geo na nag-iwan ng bukas na depensa ng demonyo. Hindi pinalampas ni Dolan ang pagkakataong yun, sinaktan niya ang leeg ni Geo. Sa kasamaang palad, ang balat ni Geo ay masyadong matigas at ang atake ay nag-iwan lamang ng gasgas. Nang tangkain ni Levrazia na tulungan si Geo, isang palaso ang bumangga at tumama sa kanyang mukha. Kahit na hindi nakamamatay, ang tumpak na pagpana ng mga elf na nagtatanggol sa baryo ay nagpagalit kay Levrazia dahil sa pakiramdam na iniinsulto ng mga mababang nilalang.
Ang sitwasyon na tension ado ay naging mas nakakatakot nang biglang lumindol ng malakas ang lupa. Mula sa loob ng kagubatan, isang napakalaking alon ng dark energy ang bumuhos mula sa portal na bumukas ng malawak. Iyon ay tanda ng pagdating ng tunay na Demon General na si Geo kasama ang kanyang buong lakas. Ginawa nitong ang figura ni Geo na kanilang nilalabanan kanina ay tila isang anino lamang. Ang presensya ng tunay na figura na ito ay nagpasaya kina Levrazia at sa unang Geo. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Si Selena na galit sa pagkakita sa pagkawasak ng kagubatan ay walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanyang panghuling teknik, ang Giant Snake Spell, upang i-lock ang paggalaw ni Geo. Sa kabilang banda, nagawa ni Dolan na itaboy si Levrazia sa pamamagitan ng explosion magic na sinalubong naman ng hagupit ng mga baging ni Deidora. Nang halos tapusin na ni Dolan ang clone ni Geo gamit ang Fire Lance, biglang lumitaw ang isang bagong demonyo na nagngangalang Jill at pinilit siyang kanselahin ang kanyang atake upang depensahan. Sa sumunod na segundo, lumapag si Jill sa harap ni Selena at hinamon ito sa isang tunggalian. Si Selena na natakot ay nawala ng focus na nagpakawala sa kanyang binding spell at pinalaya si Geo. Ang malayang si Geo ay nagbalak na salakayin si Selena, ngunit pinalaya siya ni Jill dahil gusto niyang mag-enjoy sa sarili niyang biktima. Inilipat ni Geo ang kanyang target at sinubukang saksakin si Dolan, ngunit muling naging bayani si Christina sa pamamagitan ng pagtaboy sa nakamamatay na atake sa pangalawang pagkakataon. Si Christina na ngayon ay nakakakuha ng interes ni Geo dahil sa kanyang tibay ay hindi nag-aksaya ng oras. Pinalakas niya ang kanyang espada gamit ang magic at nagawang tumusok sa leeg ni Geo. Kahit na iyon ay malubhang sugat para sa isang tao, para sa isang demonyong kasing antas ni Geo ito ay hindi pa sapat upang patayin siya. Sa kabilang bahagi ng larangan ng digmaan, si Selena ay nasa malaking panganib. Lahat ng kanyang mga pag-atake ay walang epekto laban kay Jill. Pinagtawanan pa ng demonyo ang pagsisikap ni Selena at sinimulan itong sakalin para lamang sa kasiyahan. Eksaktong iwawasiwas na ni Jill ang kanyang palakol upang wakasan ang buhay ni Selena, lumitaw si Dolan at hinarang ang palakol gamit ang kanyang espada. Napagtatanto na ang espada lamang ay hindi sapat, lumipat si Dolan na pisikal na labanan. Naghatid siya ng suntok na pinalakas ng dragon diretso sa tiyan ni Jill na nagpadala sa demonyo ng 40 talampakan ng layo. Ang hindi kapani-pani walang pisikal na lakas ni Dolan ay nagulat sa lahat. Ngunit wala pa sa kamay ang tagumpay. Ang tunay na Geo ay sa wakas ay bumaba mula sa langit na may malakas na dagandong na yumanig sa larangan ng digmaan. Ang kanyang aura ay napakabigat at matindi, malayong lampas sa anumang demonyong kanilang hinarap. Ang mga natitirang elf ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, na pagtatanto ang pagkakaiba ng lakas na tulad ng lupa at langit. Humingi ng paumanhin si Geo ng buong lakas kay Jill dahil sa pang-iistorbo, pagkatapos ay nakatutok ang kanyang tingin kay Dolan. Napagtanto niya na si Dolan ay ang tanging tao na hindi nanginginig sa harap ng kanyang demonic aura. Ipinahayag ni Geo na si Dolan ang kanyang pangunahing target at masisiyahan siya sa laban na ito. Nagsimula na ang tunggalian. Unang sumalakay si Dolan, ngunit madali itong hiniranggan ni Geo. Lalong naging excited, naglabas si Geo ng 2 karagdagang espada at sumalakay ng brutal. Napilitan si Dolan na gamitin ang bahagi ng kanyang dragon energy upang tumaboy na ikinagulat at humanga kay Geo. Sinimulan ni Geo na mapagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi ordinaryong tao. Sa gitna ng matinding pagpapalitan ng suntok, napagtanto ni Dolan ang isang bagay na nakakagulat na si Geo ay hindi purong demonyo, kundi isang uri ng fallen angel. Alam ni Dolan na siya ay nasa isang dilema, kung siya ay mag-transform sa kanyang buong dragon form, kaya niyang manalo, ngunit ang pagsabog ng kanyang kapangyarihan ay buburahin ang baryo ng mga elf sa mapa. Kailangan niyang lumaban ng may pagpipigil. Si Geo na napagtanto na si Dolan ay pumipigil sa kanyang tunay na kapangyarihan ay nakaramdam ng kaunting insulto, ngunit naging libangan din ito. Nang subukan ni Levrazia at Geo Clone na atakihin si Dolan mula sa tagiliran ng mapanlinlang, mahinahon silang itinaboy ni Dolan gamit ang kanyang dragon hand na parang nagtataboy ng langaw. Dito humingi ng paumanhin si Geo para sa istorbo ng kanyang mga kasamahan at naghanda na ilabas ang kanyang panghuling teknik. Isang napakalaking energy slash ang lumipad patungo kay Dolan. Napasigaw si Selena sa panik, ngunit mahinahong ngumiti lamang si Dolan. Sa kaunting bahagi lamang ng kanyang tunay na kapangyarihan, hinati niya sa 2 ang ataking iyon at inilihis ito sa kalangitan na iniligtas ang baryo ng walang pagod. Nang makita yon, gumawa si Geo ng isang nakakagulat na desisyon, itinanim niya ang kanyang espada sa lupa, pinahinto ang buong labanan. Bilang isang sundalo na may prinsipyo, tumanggi siyang manalo laban sa isang kaaway na pumipigil sa sarili upang protektahan ang iba.
Inanunsyo ni Geo ang pagpapaliban ng labanan, nagbigay siya ng ultimatum sa mga elf at mga tao na mayroon silang 3 araw upang sumuko at sumama sa kanya o mamatay kapag siya ay bumalik na may buong hukbo. Dito ay inutusan ni Geo sina Jill at Lavrazia na umurong. Bago lumipad palayo, nangako si Geo kay Dolan na sa loob ng 3 araw ay tatapusin nila ang tunggalian na ito nang walang pipigil. Tumango si Dolan at tinanggap ang hamon na iyon ng may matalim na tingin, nangakong ibibigay ang lahat kapag dumating ang oras na iyon. Pagkatapos umurong ng mga hukbong demonyo, agad na lumapit si Selene kay Dolan at niyakap ito ng mahigpit, halos umiyak dahil sa takot na mawala siya sa pakikipaglaban kay Geo. Marahang pinakalma ni Dolan ang babae at tiniyak sa kanya na hindi siya kailanman nasa tunay na panganib at wala siyang kahit isang galos. Mas inaalala pa niya ang kalagayan ni Selena at Christina. Si Christina na dumating din pagkatapos ay tiniyak na siya ay maayos, kahit na marami siyang tanong para kay Dolan na kanyang itinago muna dahil nakita niyang seryoso ang kapaligiran. Si Geo, ang pinunong elf, pagkatapos ay inanyayahan sila patungo sa tirahan ng kapitan ng baryo. Sa buong paglalakbay sa lungsod, tahimik na tinitigan sila ng mga elf na lumikha ng isang awkward na kapaligiran na puno ng kalungkutan kung isasaalang-alang na ang karamihan sa baryo ay nawasak. Pagdating sa kanilang destinasyon, mainit silang sinalubong ng kapitan ng baryo at nagpasalamat para sa pagliligtas kay Mira. Ipakilala niya ang 2 pang pinuno ng tribo na dumalo, sina Frahik na isang lycanthrope at Ali na isang arachna. Lumalabas na ang katanyagan ng lakas ni Dolan ay kumalat na sa mga pinuno ng kagubatan na ito. Upang mas maunawaan kung sino talaga si Dolan, ipinatawag nila ang punong guro na si Olivia na ipinanganak at lumaki sa baryong ito. Ipinaliwanag ni Olivia na agad siyang bumalik nang mabalitaan niyang inatake ang kanyang baryo. Nang walang pag-aaksaya ng oras sa mga seremonya, agad na ipinaliwanag ni Geo ang kanyang plano. Tumanggi siya na maghintay ng 3 araw ayon sa ultimatum ni Geo at nagbabalak na sumalakay bukas ng tanghali upang sirain ang Demon Gate na pinagmumulan ng enerhiya ng kaaway. Noong una ay matigas si Geo na ito ay panloob na problema ng mga elf at tumangging tumanggap ng tulong mula sa mga tagalabas, ngunit mahigpit na namagitan si Frahik. Ipinakita niya na ang pagtanggi sa tulong ni Dolan, na ang lakas ay malinaw na nasa ibang antas, ay isang hanggal na aksyon sa ganitong kritikal na sitwasyon. Nang gabing iyon, hinanap ni Dolan si Deidora sa hardin ng bulaklak ng baryo. Kahit na noong una ay nag-atubiling magsalita si Deidora, ipinilit ni Dolan na suriin ang kanyang sugat. At tama nga, sa likod ng matigas na anyo ni Deidora ay may nakangangang bulok na sugat sa kanyang tiyan dahil sa atake ni Lavrazia. Agad na ginamit ni Dolan ang kanyang life energy upang pagalingin ang sugat na iyon hanggang sa mawala ng bakas, na ikinagulat ni Deidora at nagtaka kung si Dolan ba ay talagang tao. Hiniling lamang ni Dolan kay Deidora na patuloy siyang tratuhin gaya ng dati. Pagkatapos ay ikinwento ni Deidora ang kanyang paghihiganti kay Lavrazia na pumatay sa kanyang mga minamahal na flower spirit. Taos-pusong nag-alok si Dolan ng tulong upang ipaghiganti ang mga iyon, isang alok na tinanggap ni Deidora ng may matinding pasasalamat. Matapos ang pagtatagpong iyon, bumalik si Dolan sa guest house at sinalubong ng tsaa at masasarap na pagkain na inihanda ni Vio. Naging mainit ang hapunan na iyon na sinaliwan ng tawanan, lalo na ng si Selena, na palihim na naiinggit sa katawan ni Christina, nagtataka kung paano nakakain ng marami ang babaeng iyon ngunit nananatiling slim. Sinabi ni Christina na ang kanyang pagsasanay sa espada ay sumunog sa lahat ng calories na iyon, habang matalim na tinutuya ni Vio si Selena na flat upang hindi masyadong magsalita tungkol sa hubog ng katawan. Si Dolan na nahuling sumusulyap sa dibdib ng mga babae ay nasita rin, kahit na nagpaliwanag siya ay nagsasaliksik. Lumalim ang gabi at pinauwi na sila ni Vio upang magpahinga para sa paghahanda bukas. Ngunit nang magayos si Selena ng mga plato ni Dolan, napansin ni Dolan na nanginginig ng husto ang kamay ng babae. Tama ang kanyang kutob dahil hindi nagtagal ay natagpuan niyang walang laman ang kama ni Selena. Naghanap si Dolan sa labas at natagpuan si Selena na nakaupo mag-isa sa terrace, nakatingin sa buwan. Nilapitan siya ni Dolan na nagkunwari ring hindi makatulog upang hindi ma-pressure si Selena. Pagkatapos ay inanyayahan ni Selena si Dolan na umupo at ipinakita ang nakamamanghang tanawin ng baryo ng mga elf sa liwanag ng buwan. Doon sa wakas ay ibinuhos ni Selena ang kanyang kalooban, pakiramdam niya ay nabigo siya bilang Lamia dahil nag-alinlangan siya noong magkaroon siya ng pagkakataong patayin si Jill sa nakaraang labanan. Ang kanyang malambot na puso ay nahihirapan pa ring tanggapin ang ideya ng pagkitil ng buhay, kahit na iyon ay buhay ng isang masamang demonyo, at natatakot siya na ang kanyang pag-aalinlangan ay mapanganib ang iba. Nakinig si Dolan ng may pasensya at pagkatapos ay tiniyak kay Selena na ang kanyang malambot na ugali ang nagpapakilala sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit sila naging ganito kalapit.
Upang pakalmayan ang loob ni Selena, binigyan siya ni Dolan ng isang Pulse Ares na siya mismo ang gumawa na nagtataglay ng malaking magic power. Tiniyak niya kay Selena na poprotektahan siya ng Pulse Ares na iyon. Ang nakakaantig na tahimik na sandali sa pagitan nila ay biglang sinira ng pagdating ni Christina na naghagis ng kumot sa kanilang dalawa. Si Christina na nagising at nakarinig ng kanilang usapan ay ayaw palampasin ang tanawin at ang init na iyon. Sa wakas ay umupo silang tatlo ng magkakadikit sa ilalim ng isang kumot na pinagmamasdan ang kagandahan ng baryong nais nilang protektahan. Sinindihan ng tanawing iyon ang espiritu ni Selena nang may nagniningas na mga mata ay tumayo siya at ipinahayag na handa na siya sa kanyang pag-aalinlangan. Para protektahan ang baryo at ang kanyang mga kaibigan, handa na siyang lumaban at hindi na mag-aalinlangan na patayin ang kaaway. Sinalubong ni Christina ang siglang iyon sa isang masigabong sigaw na handang lipulin ang kasamaan kasama ang kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, matapos gamaan ang kanyang pasanin dahil sa pakikipag-usap kay Dolan, si Selena na pagod ay sa wakas ay nakatulog. Marahang binuhat siya ni Dolan pabalik sa kama at inabutan ng kumot, nakaramdam ng ginhawa na nakita si Selena na mas kalmado. Bago magpahinga, nagtanong si Christina ng bagay na bumabagabag sa kanyang isipan tungkol sa sinabi ni Geo na paulit-ulit siyang tinatawag na superhuman. Kahit na may malinaw na alam si Dolan, nagkunwari siyang hindi nakakaintindi at piniling ilihim ang katotohanan sa ngayon. Si Christina, kahit na nagdududa, ay nagpas siyang huwag ipilit at natulog na. Kinaumagahan, ang kapaligiran ng baryo ay puno ng nagniningas na sigla. Ang mga kawal ay handang ipaghiganti ang kanilang mga kasamang bumagsak. Ang plano ng pag-atake ay isinagawa ng walang pagkaantala kung saan ang mga hukbo ay hinati upang salakayin ang pangunahing Demon Gate at tatlong karagdagang gate. Ang mga elf, lycanthrope, at arachna ay itinalaga sa mga karagdagang gate habang sina Dolan, Selena, at Christina ang kumuha ng pangunahing target. Ngunit sa gitna ng paglalakbay, gumawa si Selena ng isang nakakagulat na desisyon, tumalon siya mula sa karwahe at ipinilit na tulungan sina Geo at ang demi-human na hukbo na pigilan ang mga demonyo sa karagdagang gate. Nang makita ang lakas sa mga mata ni Selena, sa wakas ay pinayagan siya ni Dolan at Christina na pumunta. Sa larangan ng digmaan ng karagdagang gate, nagsimula ng uminit ang sitwasyon. Ang demi-human na hukbo ay hinarap si Geoclone na naiinip sa paghihintay, habang si Levrazia ay naiinis dahil kailangan niyang maghintay ng isang matatapang na kalaban. Nawala ang inis ni Levrazia nang mag-isa si Daedora na lumitaw upang hamanin siya. Sa kabilang banda, madaling pinatay ni Jill ang mga hukbong elf na sumusubok na salakayin siya mula sa malayo. Eksaktong tatapusin na sila ni Jill nang lumitaw si Selena at hinampas siya ng earth magic, inilibing ang demonyo sa ilalim ng mga bato. Nagulat din si Selena sa kanyang magic power na biglang tumaas ng husto. Si Vio na naguguluhan ay nagtanong kung bakit naroon si Selena. Ipinaliwanag ni Selena na ipinagkatiwala niya ang pangunahing gate kina Dolan at Christina. Hindi nagtagal, sumabog si Jill mula sa mga bato, lalong naging excited dahil sa wakas ay nakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban. Samantala sa pangunahing gate, madaling tinalo ni Geoclone ang mga natitirang demi-human. Nadismaya siya dahil masyadong mahina ang kanyang mga kalaban, ngunit natigil ang kanyang pagkadismaya ng isang karwahe ang bumilis patungo sa kanya. Si Selena na nakakita sa sitwasyong ito mula sa malayo bago sumali kay Jill kanina ay inutusan ng kutsero na ibangga ang karwaheng iyon. Tumalon si Selena at sinaktan si Geo ng kanyang espada. Kahit na ang atake na iyon ay nagpatamba lamang kay Geo, ito ay sapat na upang iligtas ang mga sugatang demi-human. Si Geo na napagtanto ang superhuman power sa kanyang kalaban ay medyo natuwa kahit na mas gusto niyang labanan si Dolan. Hindi nag-aksaya ng oras si Selena, marahas niyang inatake si Geo, ngunit agad na pinagaling ng demonyo ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay naguluhan si Selena nang purihin siya ni Geo bilang isang superhuman. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, tumakbo si Dolan ng buong bilis gamit ang kanyang dragon power upang marating si Daedora. Nag-aalala siya na nauubos na ang kanilang oras. Si Daedora mismo ay nakikipaglaban ng matindi kay Levrazia. Ginamit ng babaeng demonyo ang isang fog na sumisipsip ng life energy na nagpawalang saysay sa mga atake ni Daedora. Naganap ang tunggalian ng pagsipsip ng enerhiya, buong yabang na inakala ni Levrazia na siya ay nanalo dahil nasipsip niya ang enerhiya ni Daedora na puno ng puot. Ngunit iyon ay isang bitag. Ipinahayag ni Daedora na nagtanim siya ng mga buto ng itim na rosa sa loob ng enerhiyang hinigop ni Levrazia. Biglang namulaklak ang mga tinik na rosas mula sa loob ng katawan ni Levrazia, pinunit ito mula sa loob at winakasan ang karera ng flower demon na iyon. Ang tagumpay na iyon ay may malaking halaga. Bumagsak si Daedora na ubos na ang lakas sa mismong oras na dumating si Dolan at pinrotektahan siya ng Healing Magic Circle.
Ipinaliwanag ni Dolan sa nagulat na si Deidara na siya ang reinkarnasyon ng sinaunang dragon. Kahit na ipinilit ni Deidara na tumulong, pinagbawalan siya ni Dolan dahil sa kanyang mahinang kalagayan. Pagkatapos ay iniwan ni Dolan si Deidara na ligtas sa proteksyon ng magic at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang harapin ang tunay na Geo. Bumalik sa laban ni Selena, siya ay malubhang nasugatan hanggang sa mabutas at nasabit ang buntot sa isang puno. Sinubukan ni Navio at Geo na tulungan siya, ngunit isang himala ang nangyari, ang Pulse Ares na ibinigay ni Dolan ay kumikinang ng maliwanag at agad na pinagaling ang sugat ni Selena. Nakiusap si Vio na tumakas na si Selena upang iligtas ang sarili, ngunit tumanggi si Selena. Naalala niya ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, patuloy na inaatake ni Christina si Geo Clone nang walang tigil. Si Geo na humanga sa tibay ni Christina ay sa wakas ay ipinaliwanag ang tungkol sa superhuman, mga bihirang tao na may lakas na katumbas ng halimaw na kahit ang mga ordinaryong tao ay natatakot. Ipinahayag ni Geo ang nakakagulat na katotohanan na ang bayaning pumatay sa sinaunang dragon na si Dolan sa nakaraan ay isa ring superhuman. Napagtatanto ang kanyang tunay na pagkatao, nakakuha si Christina ng bagong tiwala sa sarili. Ginamit niya ang kanyang buong lakas at pinagpuputol-putol ang katawan ni Geo hanggang sa tuluyang mapugutan ang ulo nito, winakasan ng banta ng clone na iyon. Samantala, sa wakas ay hinarap ni Dolan ang tunay na Geo. Si Geo na dating anghel ng digmaan ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na lumaban kay Dolan, ang sinaunang dragon. Ang kanilang labanan ay sisira sa kagubatan kung doon gagawin. Nag-alok si Geo na ilipat ang kanilang tunggalian sa Demon Realm sa pamamagitan ng Dimensional Gate. Pumayag si Dolan sa hamon na iyon at pareho silang nawala sa portal. Bumalik sa larangan ng digmaan ni Selena, lalong naging kritikal ang sitwasyon. Si Jill na naiinip sa kakalaro ay naglabas ng kanyang tunay na anyo na may mga tinik na galame at siya ay humahabol hanggang sa muntik na siyang mamatay. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na nasa bingit ng kamatayan, itinapon ni Selena ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ng Pulse Ares mula kay Dolan. Bumangon siya muli ng may buong lakas mula sa Pulse Ares na iyon. Ipinatawag ni Selena ang Giant Snake Spirit at Titan Fist upang habulin si Jill, ngunit ang kombinasyon ng kanyang sinumpang mata na nakapag-freeze ng galaw at ang atake ng Snake Spirit na pinalakas ng Dragon Magic ni Dolan ay masyadong malakas. Sa isang pangwakas na atake, kinagat ng Snake Spirit ni Selena ang katawan ni Jill hanggang sa maputol ito sa dalawa, winakasan ng terror ng Demon General at tiniyak ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Samantala, sa likod ng Dimensional Gate, nakarating na sina Dolan at Geo sa lugar ng kanilang napiling tunggalian sa Demon Realm. Buong yabang na inangkin ni Geo ang lugar na iyon bilang kanyang nasasakupan, kahit na sa totoo lang sa paningin ni Dolan, ang lugar na iyon ay mukhang marumi at tigang. Nang tuyaing ni Dolan ang kalagayan ng lugar, nagkibit-balikat lamang si Geo. Inamin na siya ay isang mahirap na mersenaryo para sa royal family ng underworld na hindi kayang bumili ng cheeseburger na may extra mushroom, ngunit ang kahirapan na iyon ay hindi nabawasan kahit kaunti ang kanyang sigla sa pakikipaglaban. Dito nila may lalabas ang kanilang buong lakas nang walang takot na masira ang anuman. Labis na nasasabik si Geo na nakakaramdam ng karangalan na harapin ang maalamat na sinaunang dragon. Sinuklian ni Dolan ang siglang iyon, ngunit nagbigay siya ng malamig na babala na kapag natapos ang laban na ito, si Geo ay buburahin sa pag-iral. Nang walang paabi, unang sumalakay si Geo, ngunit nang gumanti si Dolan, agad na naramdaman ni Geo ang init ng dragon power at napilitang umurong. Nagbago ng taktika, inilunsad ni Geo ang kanyang signature technique, ang Heaven and Earth Slash, mula sa malayo. Sa kasamaang palad, ang malakas na ataking iyon ay itinaboy ni Dolan na parang nagbabaliktad lamang ng palad. Bumalik sa itaas na mundo, si Selena at ang mga hukbong elf ay kumilos patungo sa pangunahing gate upang sundan si Dolan. Sa gitna ng daan, nakasalubong nila si Christina na nakaramdam ng ginhawa na makita ang lahat na ligtas. Hindi nagtagal, sumama si Deidara sa grupo, lumalabas na humiwalay ang espiritong iyon sa puwersa ni Geo dahil may personal siyang paghihiganti, ngunit ngayon ang kanyang focus ay lumipat sa pagtulong kay Dolan. Nang malaman na si Dolan ay nag-iisang lumalaban sa loob ng pangunahing Demon Gate, binilisan nilang lahat ang kanilang lakad na handang magbigay ng anumang kinakailangang suporta. Pagdating sa pangunahing gate, natagpuan ni Olivia na tahimik ang lugar. Agad niyang napagtanto na sina Dolan at Geo ay pumasok na sa loob ng gate. Sinimulan niyang suriin ang magic circle sa lupa nang dumating ang mga pinuno ng baryo kasama sina Geo, Frahik, at Ali sa lugar matapos linisin ang mga natitirang hukbong demonyo. Nang malaman ng kasalukuyang sitwasyon, nagbigay si Ali na Arachne ng isang pragmatiko ngunit malupit na kaisipan, iminungkahi niya na sirain na nila ang gate ngayon din.
Ayon sa kanya, ito ay isang ginintoang pagkakataon upang ikulong si Geo magpakailanman at wakasan ang bangungot ng kagubatan na ito, kahit na ang kahihinatnan ay si Dolan ang matrap sa kabilang panig. Nagulat si Frahik sa mungkahing iyon, hindi niya inaasahan na isasakripisyo ni Ali ang kanilang bayani. Ngunit ipinilit ni Ali na ang pagsasakripisyo ng isang buhay para sa kaligtasan ng buong kagubatan ay isang lohikal na desisyon para sa isang pinuno. Nang marinig ang plano ng mga matatanda na isara ang gate na nasa loob pa si Dolan, nagalit ng husto si Selena at ang kanyang mga kasama. Tiyak na tinanggihan ni Selena ang ideyang iyon na sumisigaw na hinding-hindi matatalo si Dolan. Sinubukan ni Ali na makipagtalo na hindi sila maaaring tumaya lamang sa paniniwala, ngunit nanatiling matatag si Selena. Iginiit niya na kung nang-ahas si Dolan na harapin si Geo ng mag-isa, iyon ay dahil may plano siyang manalo. Itinaya ni Dolan ang kanyang buhay para sa kanila, kaya ang pagtataksil sa kanya ay isang duwag na gawa. Sinuportahan din ni Deidora si Selena ng matalas na sinasabi na kung itatapon ng mga matatanda ang kanilang kaibigan para sa maling pakiramdam ng seguridad, mawawalan sila ng dangal bilang mga naninirahan sa kagubatan. Napilitan ng malakas na argumento ng moralidad at katapatan sa kasama, sa wakas ay kinansela ng mga matatanda ang plano ng pagsasara at piniling maglagay ng pag-asa sa tagumpay ni Dolan. Samantala sa loob ng Demon Realm, lalong tumitindi ang labanan. Ginamit ni Geo ang lahat ng kanyang makakaya kasama na ang kanyang panghuling teknik na 4,000 nakamamatay na slash, ngunit para kay Dolan, ang ataking iyon ay mukhang mabagal. Tinaboy at iniiwasan ni Dolan ang bawat slash ng madali at pagkatapos ay gumanti ng isang malupit na suntok sa tiyan ni Geo na dumurog sa mask ng demonyo hanggang sa pira-piraso. Frustrado dahil walang epekto ang kanyang mga atake, nagpaputok si Geo ng napakalaking energy wave. Si Dolan na naiinip sa paglalaro ng depensa ay gumanti ng kanyang sariling energy explosion na mas malakas. Ang banggaan ng enerhiya na iyon ay napakalakas na nakuha nito ang atensyon ni Carves, ang Demon Queen na nanunood mula sa malayo. Hindi pinansin ni Dolan ang manunood at nagpas siyang tapusin na ito. Sa isang presisyong galaw, pinutol niya ang mga braso ni Geo isa-isa bago tuluyang hatiin ang katawan ni Geo sa dalawa sa isang malinis na pagtaga. Sa kanyang huling mga sandali, tinanggap ni Geo ang kanyang pagkatalo ng buong puso. Kahit na hindi iginalang ni Dolan si Geo bilang isang tao, pinuri niya ang fighting spirit ng demonyo. Ang papuri mula sa isang kataas-taasang dragon ay nagpaiyak kay Geo sa tuwa. Ang mamatay sa kamay ng pinakamalakas na nilalang ay ang pinakamataas na karangalan para sa isang mandirigma. Pagkatapos ay iginiit ni Dolan na ang kamatayang ito ang kabayaran para sa lahat ng buhay na kinuha ni Geo. Matapos mawala si Geo, naghanda na si Dolan na bumalik, ngunit ang pagsabog ng kapangyarihan kanina ay tila nag-trigger ng interes ni Carves na magkaroon ng rematch sa dragon sa hinaharap. Bumalik sa itaas na mundo, umabot sa kasukdulan ng tensyon habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa portal. Hindi nagtagal, lumabas si Dolan ng mag-isa na walang kahit isang galos. Sumabog ang palakpakan, nanalo si Dolan. Si Selena na sobrang saya ay agad na tumakbo upang salubungin siya. Matapos ang maikling pagsasama, tumulong si Dolan na sirain ang pangunahing gate magpakailanman, winakasan ng banta ng demon invasion sa NT Forest. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking pagdiriwang ang baryo. Mapagpakumbabang humingi ng tawad ang mga matatanda kay Dolan dahil sa balak nila siyang iwan. Mahinahong tinugon ni Dolan iyon, nauunawaan na ang desisyong iyon ay ginawa upang protektahan ang baryo. Kahit na umaasa ang mga elf na manatili si Dolan, naiintindihan nila na ang bayani ay may sariling tahanan na uuwian. Sa gitna ng pagdiriwang, buong yabang na lumitaw si Vio matapos bihisan sina Selena at Christina ng kanyang napiling party gown. Si Dolan na karaniwang walang pakialam ay nabighani sa pagkakataong ito sa kanilang hitsura. Lalong uminit ang kapaligiran nang itulak ni Vio si Dolan na yayain si Selena na sumayaw. Sa dance floor, nagbukas ng puso si Selena, inamin niya na noong lumalaban siya kay Jill, gusto niyang tumakas dahil sa takot, ngunit nang hawakan niya ang magic stone bracelet na bigay ni Dolan, naramdaman niya ang presensya ni Dolan na nagpoprotekta sa kanya. Iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang manatili. Natapos ang gabing iyon sa pagkahimatay ni Selena dahil sa sobrang inom sa kondonga ni Dolan. Nang matapos ang pagdiriwang at malapit na magpahinga si Dolan, narinig niya ang isang magandang awitin. Nag-usisa, sinundan niya ang boses at natagpuan si Christina na kumakanta ng isang sinaunang balada tungkol sa bayaning pumatay sa masamang puting dragon. Nang mapansin ni Christina ang presensya ni Dolan, agad siyang tumigil at humingi ng tawad. Dito pinuri ni Dolan ang kanyang magandang boses at nagtanong tungkol sa awitin. Ipinaliwanag ni Christina na ang awit na iyon ay naipasa sa kanilang pamilya sa maraming henerasyon.
Ngunit nang may pag-usisa na tanungin ni Dolan kung mayroong ikalawang bahagi tungkol sa nangyari sa bayani matapos patayin ang dragon, biglang nagbago ang anyo ni Christina at naging hindi mapalagay. Nang may tinging nagtatago ng sikreto, umiwas siya at sinabing walang ikalawang bahagi, iniwang nakabitin sa hangin ng gabi ang tanong ni Dolan. Kinaumagahan, bumabalot ang kapaligiran ng paghihiwalay habang naghahanda ang grupo na umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Naglaan ng oras si Olivia upang muling magpasalamat para sa kanilang heroikong tulong at muling binanggit ang alok para kay Dolan na mag-aral sa Magic Academy, tiniyak na makakakuha si Dolan ng maraming benepisyo doon. Si Dolan na nag-aalinlangan pa rin ay humingi ng mas maraming oras upang pag-isipan ito. Hindi nagtagal, lumapit si Deidora kay Dolan at iniabot ang isang supot ng mga buto ng itim na rosas bilang regalo para sa potion ingredient. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nangyari nang biglang yumuko ang diwata at hinalikan si Dolan sa labi. Ang mapusok na kilos na iyon ay nagpaiyak kay Selena na nanonood mula sa gilid dahil sa hiya at inis dahil naunahan siya. Mahinahong tinugon ni Deidora ang galit ni Selena na sinasabing ang halik ay isang angkop na pasasalamat para sa kanyang tagapagligtas.